Isipin ninyo sandali ang eksenang ito. Gabi na, tahimik ang inyong bahay, lahat ay natutulog. Kayo ay malapit ng mahiga. Kukunin ninyo ang isang maliit na botelya ng basilina. Yung parehong botelya na nasa drawer ng banyo ninyo sa loob ng ilang buwan na, yung ginagamit ninyo paminsan-minsan kapag tuyo ang labi. Pero ngayong gabi, hindi ninyo ito gagamitin sa labi. Ngayong gabi, maglalagay kayo ng maliit na halaga ng basilina ng diretso sa inyong pusod at sa pagkagising ninyo bukas, may isang bagay sa inyong katawan ang magsisimulang magbago. Isang bagay na natuklasan na ng milyon-milyong Pilipino, pero halos walang nagsasabi ng malinaw. Ako si Dr. Ramon Cruz, isang doktor na nakatuon sa edukasyon at pag-iwas sa sakit. At ngayon gusto kong ibahagi sa inyo ang isang sekreto na galing sa ating mga ninunong tradisyon, na sinusuportahan na ng makabagong agham at lubusang nagbago sa paraan kung paano ko tinitingnan ang maliit na puntong ito sa katawan na halos ng lahat ay binabalewala. Sa loob ng maraming taon, iniisip ko rin na ang pusod ay isa na lamang bakas ng kapanganakan, alaala ng umbilical cord, walang tunay na gamit sa buhay ng may sapat na gulang. Hanggang sa isang pasyente ko, isang babaeng 71 taong gulang, ang nagtanong kung totoo ba ang sinabi sa kanya ng kanyang lola tungkol sa paglalagay ng langis sa pusod bago matulog. Sinagot ko siya ng tulad ng sasagutin ng karamihan sa mga doktor. Sinabi kong walang sapat na ebidensya sa agham. Pagkatapos, dahil sa propesyonal na kuryosidad, nagsimula akong magsaliksik at ang natuklasan ko ay nagpatahimik sa akin. Hayaan ninyong ipaliwanag ko ang isang bagay na kakaunti lamang ang nakakaalam. Ang pusod ay hindi isang patay na punto sa inyong katawan. Ito ay talagang isang pambihirang bahagi mula sa aspeto ng anatomiya at enerhiya. Ito ang tanging lugar kung saan ang balat ninyo ay mas manipis at mas poros kaysa sa kahit na anong bahagi ng tiyan. Diretso sa ilalim ng maliit na depression na iyon ay may siksik na network ng mga daluyan ng dugo, nerve endings, at natatanging kalapitan sa inyong mga internal na organo. Ang ilang bagong pag-aaral ay nagmumungkahi pa na ang lugar ng pusod ay may direktang koneksyon sa mahigit 72,000 maliliit na channel ng sirkulasyon na namamahagi sa buong katawan. Ibig sabihin, ang ilalagay ninyo sa inyong pusod ay hindi mananatili roon lamang, ang katawan ninyo ay sumisipsip, namamahagi, at ginagamit ito sa mga paraang unti-unti pa lamang na nauunawaan ng agham. Sa Ayurvedic medicine ng India, isa sa pinakamatandang tradisyon sa kalusugan sa mundo, tinatawag na pechoti ang pusod at itinuturing itong punto ng pagsipsip at direktang koneksyon sa lahat ng sistema ng katawan. Para sa mga gurong Ayurvedic, ang pusod ang pintuan patungo sa panloob na balanse. At nang hindi nila alam, ang ating mga lola at lola-lola sa Pilipinas ay gumagamit na rin ng parehong kaalamang ito na ipinasa sa bawat henerasyon, walang libro, walang pag-aaral, kundi sa karanasan at karunungan ng mga taong matagal nang nagmamasid sa katawan. Ilang beses ninyong narinig na ang paglalagay ng isang kutsarita ng maligamgam na langis sa pusod ng sanggol ay nakakapagpakalma ng colic? Ilang beses ninyong nakita ang inyong nanay o lola na ginagawa iyon ng walang tanong? Hindi iyon nagkataon. Ito ay karunungang ipinasa, karunungang nakalimutan ng makabagong panahon at ngayon ay muling natutuklasan. Ngayon, bakit basilina lalo na? Dito nagsisimula ang talagang kawili-wiling bahagi. Ang basilina o petrolatum ay may natatanging katangian. Lumilikha ito ng protective film na nagsisil sa lugar kung saan ito inilalagay. Pinapanatili ang natural na init ng katawan sa puntong iyon at nagpapahintulot sa balat na huminga ng espesyal sa buong gabi. Kapag naglagay kayo ng maliit na halaga ng basilina sa pusod bago matulog, maraming bagay ang nagsisimulang mangyari sa inyong katawan ng tahimik pero malalim. Ang una ay ang kapansin-pansing pagbuti sa digestion. Ang inyong pusod ay konektado sa anatomiya at nerbiyos sa buong sistema ng pagtunaw. Ang banayad na presyo ng basilina kasama ang init na nananatili roon ay nagpapasigla sa mga nerbiyos sa tiyan na nagpapadala ng signal sa sikmura, maliit na bituka at malaking bituka. Maraming nakasubok ng remedyong ito sa loob ng isang linggo o dalawa ang naguulat ng mas kaunting pamamaga ng tiyan pagkatapos kumain, mas maayos na pagdumi sa umaga, at nawawala ang pakiramdam ng bigat. Hindi ito magic, ito ay simpleng banayad at patuloy na stimulasyon ng nerbiyos. Ang pangalawa, at ito ay nakakagulat sa halos lahat ng aking pasyente, ay ang pagbuti sa kalidad ng tulog. Sa tradisyonal na gamot, ang lugar ng pusod ay nauugnay sa sentro ng emosyon at autonomic nervous system. Ang bahaging iyon ng katawan na kumukontrol sa lahat ng hindi sinasadyang ginagawa.
Sa paglalagay ng basilina at banayad na pabilog na pagmasahe sa loob ng 30 segundo bago matulog, nagpapadala kayo ng signal ng kalmado sa buong nervous system. Parang binubuksan ninyo ang switch ng malalim na relaxation. Ang mga taong ilang taon nang may insomnia, nagigising alas 3 ng madaling araw at hindi na makatulog ulit, ay nagsimulang makaramdam ng malaking pagbabago pagkatapos lamang ng 7 araw ng pagsasagawa ng maliit na ritual na ito. Ang pangatlo ay isang bagay na lubos na pinahahalagahan ng mga kababaihan sa tiyak na edad. Visible na pagbuti sa kalidad ng balat ng mukha at tiyan. Ang vaselina sa pusod sa gabi ay gumagana ng hindi direktang nakakaapekto sa sirkulasyon at ayon sa Ayurvedic tradition, sa pangkalahatang hydration ng katawan. Marami sa aking pasyente, mga babae sa edad 50 hanggang 70, ang nagkwento na pagkatapos ng 3 linggo ay mas malambot ang balat, mas kaunti ang tuyong labi, at mas kaunti ang dark spots sa paligid ng pusod at ibabang tiyan. Ang ilan pa ay nagsabi na ang kanilang mga kuko ay hindi na madaling masira, at ang buhok na dating madaling malagas ay nagsimulang maging mas malakas. May paliwanag ito. Kapag pinabuti ninyo ang sirkulasyon sa isang sentral na bahagi ng katawan, lahat ng umaasa sa sirkulasyong iyon, kabilang ang balat, kuko at buhok, ay nakikinabang ng hindi direktang. Hindi ito nangyayari sa magdamag, pero totoo at nakikita ang mga pagbabago kapag binigyan ng pansin. At dito dumating ang ika-4 na benepisyo, isang bagay na kakaunti ang inaasahan. Maraming nagdurusa sa malamig na paa tuwing gabi. Yung hindi komportabling pakiramdam na parang yelo ang mga binti kahit mainit ang kwarto, ay nagsisimulang makaramdam ng malaking pagbuti pagkatapos ng 10 hanggang 15 na araw ng paggamit ng remedyong ito. Ito ay dahil ang pusod ay konektado sa pamamagitan ng autonomic nervous system sa ibabang bahagi ng katawan. Sa banayad na pagpapasigla sa pusod tuwing gabi, tinutulungan ninyo ang katawan na mas maayos na i-regulate ang temperatura at sirkulasyon patungo sa mga paa. Mukhang hindi ka panipaniwala, pero may konkretong batayan ito sa anatomiya. Bago magpatuloy, kung ang ipinapaliwanag ko ay nakakatulong sa inyo at parang natutuklasan ninyo ang isang bagong at kapakipakinabang na bagay, imbitahan ko kayong mag-subscribe sa aking channel at i-on ang bell. Dito ko ibinabahagi ang mga natural na remedyo at payo medikal na espesyal para sa inyo at sa inyong pamilya. At kung may kakilala kayong maaaring makinabang sa kaalamang ito, mangyaring ibahagi ang video na ito. Minsan, isang maliit na kilos lamang ang nagbabago sa kalusugan ng isang tao magpakailanman. Ipapaliwanag ko pa ang pinakamahalaga. May ika-5 bagay na nangyayari, at ito marahil ang pinakakahanga-hanga. Ang regular na paglalagay ng basilina sa pusod, lalo na kasama ang kaunting init mula sa katawan sa gabi, ay nakakatulong na mapawi ang menstrual cramps sa mga babaeng. Patuloy pa rin itong nararanasan, ang chronic abdominal pain, at ang pakiramdam ng lamig sa mga extremities, lalo na sa paa at kamay. Ito ay dahil ang lugar ng pusod, kapag banayad at patuloy na pinasigla, ay nagpapagana sa tinatawag na viscerocutaneous reflex. Ibig sabihin, ang balat ng tiyan ay nagpapadala ng signal na umaabot sa mga internal organs at pinapabuti ang kanilang paggana. Ang makabagong Western medicine ay seryosong sinisimulang pag-aralan ang fenomenong ito, at ang mga unang resulta ay nagpapatunay sa alam na ng mga sinaunang tradisyon sa loob ng mga siglo. Gusto kong ibahagi pa sa inyo, dahil alam kong marami ang nakikinig na may pagdududa. Ilang buwan na ang nakalipas, may isang ginang na 68 taong gulang akong nagamot na mahigit 10 taon ng may chronic digestive problems, patuloy na pamamaga, kabag, at pakiramdam ng bigat pagkatapos kumain. Sumubok na siya ng diet, gamot, at ilang espesyalista. Wala talagang epektibo. Nang sabihin ko sa kanya ang remedyong ito, tumawa siya. Sinabi niyang mukhang katawa-tawa, pero sobra na ang pagod niya kaya sinubukan. Pagkatapos ng 10 gabi, bumalik siya sa aking klinika na umiiyak. Sinabi niyang sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakakain siya ng hindi parang bato ang sikmura niya buong gabi. Mas mabuti ang tulog niya, at gumising siyang may lakas. Hindi ko ipapangako na mangyayari din sa inyo ng eksakto, dahil iba-iba ang katawan. Pero sasabihin ko ito, kung ang maliit na paglalagay ng basilina tuwing gabi ay makakatulong man lang ng 20%, hindi ba sulit subukan? Halos zero ang halaga, halos zero ang panganib, at napakalaki ang potensyal na benepisyo. May ika-5 epekto na kakaunti ang nakakaalam at nauugnay sa isang bagay na halos lahat ay naranasan na. Ang pagkabalisa, yung pakiramdam na parang pinipisil ang dibdib,
maikling hininga, at walang tigil na iniisip. Ang banayad na stimulasyon ng pusod ayon sa maraming tradisyon ay nakakatulong na pakalmahin ang parasympathetic nervous system na siyang nagpapakalma sa katawan. Ang paglalagay ng basilina kasama ang banayad na masahe sa loob ng 1 minuto bago matulog habang humihinga ng malalim at may malay ay nagiging simpleng anyo ng bodily meditation. Ito ay sandaling ibinibigay ninyo sa inyong sarili. Isang maliit na ritual ng kalmado sa gitna ng masyadong maingay na mundo. Ngayon, hayaan ninyong ipaliwanag ko ng eksakto kung paano gamitin ang remedyong ito para ito'y maging epektibo dahil may tamang paraan at mali. Kung mali ang gawin, walang makukuhang resulta. Ang tamang paraan ay ganito. Tuwing gabi, bago mahiga, pagkatapos ng normal na hygiene routine, kumuha ng sobrang maliit na halaga ng basilina, kasing laki ng butil ng bigas. Ilagay ito ng diretsyo sa loob ng pusod, hindi sa paligid, kundi sa loob. Gamit ang dulo ng hintuturo, gumawa ng maliliit na pabilog na galaw ng sobrang banayad sa loob ng 30 hanggang 60 segundo. Huwag pindutin ng malakas, huwag kuskusin ng mabilis. Ito ay isang delikadong masahe parang haplos lamang. Ramdamin kung paano unti-unting natutunaw ng init ng inyong balat ang basilina at pinupuno ang maliit na espasyo. Pagkatapos, humiga na lang kayo. Habang natutulog kayo, ang maliit na pusod na may basilina ay tahimik na nagtatrabaho. May ilang interesting na variant na pwede ninyong subukan depende sa kailangan ninyong pagbutihin. Kung ang pangunahing problema ay digestion at kabag, pwede ninyong haluan ng kaunting langis ng luya. Kung deep relaxation at mas magandang tulog ang kailangan, kaunting langis ng lavender. Kung balat at glow ng mukha, kaunting sweet almond oil. Pero linawin ko, kung hindi pa ninyo nasusubukan, gamitin muna ang purong basilina sa unang 7 araw. Kailangan mag-adapt ang katawan ninyo at obserbahan muna kung paano ito tumutugon bago magdagdag ng iba. Gusto kong mag-pause dito at magtanong. Alam ba ninyong malamang alam na ng inyong lola o lola-lola ang mga remedyong katulad nito pero walang nagpasa? Ikwento ninyo sa comments. Naalala ninyo ba ang ilang lumang remedyo sa inyong pamilya? Interesado akong basahin at nakakatulong din ito sa iba pang nanonood na matuklasan ang mga nakalimutang kaalaman. At kung nakakatulong sa inyo ang video, bigyan ninyo ng like. Ang simpleng kilos na iyon ay nakakatulong para marami pang makakita ng impormasyong ito. May isang grupo ng mga tao na kailangang mag-ingat sa remedyong ito. Ang mga buntis ay hindi dapat maglagay ng kahit ano sa pusod nang hindi kumonsulta muna sa doktor, dahil direktang konektado ang lugar sa matris. Ang may umbilical hernia, impeksyon sa pusod o sugat sa lugar, ay hindi dapat maglagay hanggat hindi nasuri ng doktor. Ang allergic sa petroleum derivatives ay dapat pumili ng alternatibo tulad ng coconut oil o extra virgin olive oil na gumagana rin ng katulad, bagamat may kaunting pagkakaiba sa epekto. Kung may diabetes, hypertension o anumang chronic na sakit na ginagamot ng gamot, ang remedyong ito ay hindi kapalit ng inyong treatment. Ito ay natural at banayad na dagdag na makakatulong sa pang-araw-araw na pakiramdam, pero huwag kailanman pababayaan ang ipinayo ng inyong doktor. Isang madalas na tanong, gaano katagal bago makita ang resulta? Ang sagot ko ay diretsyo. Ang mga unang banayad na pagbuti, lalo na sa tulog at digestion, ay napapansin sa pagitan ng araw 3 at araw 7. Ang mas malalim na pagbabago sa balat at pangkalahatang enerhiya ay lumalabas sa paligid ng 3 hanggang 4 na linggo ng patuloy na paggamit. Ang susi ay ang consistency. Walang saysay na gawin ng 2 gabi at itigil. Ito ay maliit na gabi-gabing ritual na, kapag inulit araw-araw, ay bubuo ng tunay na pagbabago. Hayaan ninyong buod ko ang pinakamahalaga bago ako magpaalam. Ang pusod ay hindi basta alaala ng inyong kapanganakan. Ito ay isa sa pinakareseptibo at konektadong bahagi ng buong katawan ninyo. Ang paglalagay ng maliit na basilina tuwing gabi, kasama ang banayad na 30 segundong pabilog na masahe, ay makakapagbuti sa inyong digestion, tulog, balat, chronic pains, at pangkalahatang pakiramdam ng kaginhawaan. Hindi nito gagalingin ang malalang sakit. Hindi ito milagro, pero ito ay simple, libre, accessible na kasangkapan na alam na ng inyong mga lola nang hindi nagbabasa ng medical books at sinusimulan ng kumpirmahin ng makabagong agham. Kung nakatulong at mahalaga sa inyo ang video na ito, hilingin ko ang isang personal na pabor. Ibahagi ito sa kahit isang tao na sa tingin ninyo ay nangangailangan. Isang nanay, kapatid na babae, kaibigan o miyembro ng pamilya
na may problema sa digestion, tulog o balat. Bawat taong natutuklasan ang maliliit na sekreto na ito ay isang taong nagbabalik ng kontrol sa sariling kalusugan. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel, gawin ninyo na ngayon. Dito ay patuloy kong ibabahagi ang mga natural na remedyo, medical advice batay sa mga taon ng praktika, at sinaunang kaalaman na dapat mabawi. Kita-kita tayo sa susunod na video kung saan sasabihin ko ang isa pang sekreto ng katawan na halos walang nakakaalam. Ingat kayo, ingatan ninyo ang inyong mga mahal sa buhay. At laging tandaan na ang pinakamakapangyarihang solusyon sa inyong kalusugan ay madalas na nasa loob na ng inyong sariling tahanan, naghihintay na muling tuklasin.